Si Mayor Duterte ay nung matapos yung kanyang nung matapos yung kanyang press con ay siya ay tumungo sa lugar kung saan nagpatayo yung kanyang ama ng mga pabahay para sa mga Taclobanon. Nung hinagupit kasi sila ng Yolanda, ayun nga, syempre, malapit kay PRRD itong Tacloban, sila yung unang nag-responde rito kahit mayor pa lang siya. So, nung mayor pa nga lang siya, natulungan niya na to lalo na kaya kung presidente siya, di ba? May task force Yolanda, di ba? Meron talagang separate na budget para sa rehabilitation ng Yolanda. So, 85% ang natapos ng administrasyon ni Duterte combined with yung efforts din ng administrasyon ni Pinoy na sumalangit na ang kaluluwa. Ewan ko, nasa langit yon. So 15% na lang yung gagawin ng administrasyon ni President Bongbong Marcos, pero nagtataka tayo kasi just recently sinabi nga niya na nothing was done. Nothing meaning zero, bokya, wala, nada. So walang nagawa yung dalawang administration dito sa Tacloban at last 2 years lang daw sila nagsimulang mag-rehabilitate ng Tacloban. Kaya nga tataka ako. So kung wala silang nagawa, ano yung mga bangkay dyan? Buto-buto na lang? O nagkalat pa rin ba yung mga bangkay dyan? Nagkalat pa rin ba yung mga debris? Giba-giba pa rin ba yung mga bahay dyan? Eto nga, nakapagpatayo pa ng basketballan. Oo, panoorin natin itong pinuntahan ni Basti Duterte dito sa dito sa lugar kung saan yung kanyang ama ay nagpatayo ng pabahay para dun sa mga apektado ng bagyong Yolanda. Mayor, ito po ba yung mga housing beneficiaries ni PRRD? Sila yung mga nabigyan ng bahay? First time mo nakarating dito, Mayor Baste, sa pabahay ni Tatay. Alam mo, tinanong siya. Wait lang, inom lang ako Wait lang mga boss, wait lang. Kain kasi ng kain ng tsokolate. Naumay kasi ako dun sa baon kong sisig. So ito si Basti Duterte, mga bossing, tinanong siya. So ito ba yung mga natulungan ni Duterte? Ito ba yung mga natulungan ni Duterte, mga binigyan niya ng pabahay? Kasi nga ito si Basti, hindi naman to yung politiko, artista, klase ng politiko na epal. Anong sagot ni Basti? Ewan ko. Ito yung sagot ni Basti. Ang sagot ni Basti, ewan ko, di ko alam. So nabilang ng babae sa harap niya, oo yan yun, mga yun. Ganun ba? Hindi niya alam, mga bossing. Ayaw niya sabihin na oo sila nga kasi hindi nga epal yan eh. Hindi yan yung para igagrab niya yung tatay ko na pagawa. Hindi naman ako eh. Malay ko kung yung mga yan yun, hindi naman ako kasama ron. So ngayon si Basti Duterte, ganun ang ginawa niya. So ito yung mga mga natulungan PRRD, no? Sabi niya, malay ko, di naman niya sinabi niya yung mga natulungan niya. Wala akong alam. Hindi ba? Paano yun? Tinanin nyo. Sabi naman nito, ni Snake Ru. Boss Dada ka John, hindi maliwanag mga sinasabi mo. Tanga ka lang. Alam mo, Snake Ru, may nanonood sa YouTube na 1,164. Yung 1,164, naiintindihan nila, tas ikaw hindi mo naiintindihan, ibig sabihin, tanga ka. Di ba? Ibig sabihin, bobo ka. Taki mo, dami niyan, naiintindihan naman nila. Kung wala naiintindihan yan, silayas na yan. Pero nagstay, may 1,167. Ibig sabihin, naiintindihan nila, ikaw hindi. Kaya sisihin mo yung nanay mo. Baka yung baka kung ano-anong gatas, baka tubig kanal yung pinainom sa iyo nung bata ka, hindi gatas kaya wala ka naintindihan. Ralph Bihag, how are you? Magandang hapon sa iyo, Ralph Bihag. Nasaan ka na? Nasa ka na ba? Nasa South ka na ba? Mabuhay ka, ha? God bless you. Palakpakan natin.
Oh, tinanin niyo yung tinanong kay kay Duterte. Oh. Mayor, ito po ba yung mga housing beneficiaries ni PRRD? Oh, tinanong siya, ito ba yung mga housing beneficiaries ni PRD? Tinan mo sagot ni Mokong. Ano to? Natutuwa talaga ako dito sa boss ko na to eh. Boss Baste, putay na idol talaga kita. Putay paglalaban talaga kita ng palitan ng mukha talaga. O kung isang araw maipagpalit ka ng mukha sa akin, mapipilitan ako pero papayag ako talaga. Animal na yan. Tingnan mo, ito po yung mga beneficiary. Tingnan mo sagot ng loko-loko. Sila yung mga nabigyan ng bahay? Mamdamawin niya. Tingnan mo naman tong boss natin. So ito yung mga natulungan ni PRRD. Ano sabi niya? Siguro. Hindi ko naman alam eh. Alam mo itong mga ganitong gestures, yung mga ganitong bagay, lalo ako na i-believe kay Baste kasi tayo na sobrang totoong tao eh. Takin mo, ang dali naman sabihin eh, oo, ito yun, yan mga yan. Oo, ito yung ginawa ng tatay ko. Ito yung ginawa namin. Ang dali naman nun eh, di ba? Sobrang dali. Pero sabi niya, di ko alam. Malay ko, hindi ko makilala mga yan. Kaya dito mo makikita na ito si Baste, hindi ito yung typical na politiko na napaka-epal. Putragis yan. Mas madami pang interview si Morales kesa dito kay Baste. Hindi ka ba mabibilib dyan? Hindi epal, hindi credit grabber. Puta, hindi naman ako nagpagawa niya. Ba't saka akong tinatanong? O, i-inform nyo ko kung sila, edi sila. Pero kung tatanungin mo ko sila yung mga nabigyan ng bahay ng tatay mo, hindi ko alam. Hindi naman ako sekretary ng tatay ko nun eh. Hindi naman ako NHA secretary, hindi naman niya ako gabinete. Malay ko. Hindi, pag umuwi naman sa amin niya, alam nga may tanong ko, asan yung mga asan yung mga pinabinigyan natin ng bahay sa Tacloban? Hindi naman. Nagsisurfing lang ako ganyan. Gawa-gawa lang ako ng t-shirt na ripside na pang pogi. Oo, tapos hinahabol-habol lang ako ni Elin Adarna, ayoko naman sa kanya. O hindi ba? I mean, totoong tao. So, dito mo makikita na itong mamang ito, hindi epal, hindi Jollibee. Hindi ito yung normal na politiko na mabibwisit ka. Oo, sa totoo lang. Nung nakita ko to kanina, tawa ako ng tawa, sabi ko, puta, idol talaga kita. Basti Duterte, puta na idol talaga kita. Wag kang hindi tatakbo ng presidente balang araw, basti mag-aaway tayo, ibabash talaga kita, ha? O, tinan niyo kung gaano ka parang tatay din niya, no? May topak din talaga eh. Mayor, ito po ba yung mga housing beneficiaries ni PRRD? Sila yung mga nabigyan ng bahay? Ginatawa ko ng tawa talaga, nakita ko to. Ako vlogger, putay na papatay na ako ng live. Nanto, di matino kausap to. Kaya katawa ko ng tawa nung tinanong pa lang siya. Nung tinanong pa lang siya mga bossing ni nung tinanong pa lang siya ni Bisdak kung ano masasabi niya sa Fidelix, pucha. Ano na siya noon, ha? Medyo tayo na. Hindi ako nagpunta rito para sa politika, ha? Nagpunta ako rito, ayaw ko ng tsa-tsa, ayaw ko ng ginagawa nilang paggigipit sa atin, ha? Hindi ako nagpunta rito para dyan sa Fidelix na yan, ha? So ano masasabi mo doon sa kailangan ba magpa-drug test ni Bongbong? Ang sagot niya, ewan ko sa kanya. Hindi naman ako tatay niya. Hindi naman ako asawa niya. Bahala sa buhay niya. Kung gusto niyang malaman kung nagda-drugs ba siya o hindi. Tangina, siguro kung sa sarili lang niya, hindi na siya magpapadrug test. Alam niya na yun kung positive siya o negative siya. Pero it's all up to him. It's entirely up to him, sabi niya. Tapos ngayon naman, tinanong siya, ito yung mga binigyan ng ng mantaki mo, punta tayo dun sa pabahay ng tatay mo. Siyempre, sama naman siya, Hindi naman siya may hawak na manibela, eh. Ito po ba yung mga binigyan ng tatay mo, ha? Ewan ko.
Di ko alam, basta binaba tayo rito eh. Baka ito na. Kaya nga sabi ni Lina Aboga, lalo kang mai-inlove kay Baste kasi sobrang natural. Lalo mong gugustuhin dahil putay na hindi epal, hindi katulad dyan nung isang anak ng presidente na I still have his number. I still consider him my friend. Puta, gumaganong-ganong ka pa. Ano mo si Baste, ito ba yung ginawa ng tatay mo? Ewan, sabi nila. Ayaw niya sagutin kasi hindi naman pera ng tatay niya. Baka pagalitan pag umuo. Hindi. Ewan ko sa kanya. Ito talaga si Basti kasi ang gulo-gulo kausap. Ulitin natin. Last na to. Last na. Iko-coach pa siya nung nasa tabi niya. Mayor, ito po ba yung mga housing beneficiaries ni PRRD? Sila yung mga nabigyan ng bahay? Ito daw. Siguro. Ito daw. Siguro. Ito daw. Hindi ko rin naman alam, para ikaw din. Taragis yan. Yan ang ano natin. Yan ang future president natin. Pucha yan. Abangan nyo. Sabi ng babae, yan po yun. Ito ba yun? Oo, ito daw. Ang hirap isagot pag hindi mo alam yung sagot eh. Hindi ba? Kaya nasabi ko nga kung ako ang vlogger na to. Sino kaya itong vlogger na to? Kung ako itong vlogger na to, medyo... magpapatay na ako ng live. Pupunta na lang ako doon, magbabasketball na lang ako. Mas masarap pa magbasketball kaysa kausap to si Baste. Hindi, alam mo yun, hindi mo makuhanan ng matinong sagot eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba? Nung ini-interview namin yan, nung face-to-face kami doon sa Davao, tsaka nung in-interview namin yan doon sa in-interview namin doon sa SMNI, sabi ko, to naman si Baste, parang, kaya pala wala nag-i-interview na media dito, isang tanong, isang sagot eh. Oo, kala mo may bayad yung isasagot. Pero ang sabi sa amin, good mood pa daw siya nun. Good mood pa siya nun nung malagay na yun. Kasi daw bago daw mag-start yung live namin, nagigita-gitara pa daw siya. Kumakanta daw siya ng Lead Me Lord. Lead me Lord, take me by the hand. So talagang maganda yung mood niya. Matakin mo, kantayin mo pa naman sa gitara, Lead Me Lord, di ba? You are my life. Kumakanta ka ng ganun, talaga naman maganda mood mo. So, maganda na yung mood niya na yon, pero putya na yan, yung mga nakasagot na nakuha namin sa kanya nun. Ewan ko, parang pilit na pilit. Pero ganun pala talaga siya. O, tingnan nyo, sinabihan pa siya ni ate dito, oo, yan yun, ano ka ba? Alam nga naman pumunta tayo rito, tas hindi naman pala yun, pabahay pala ni Lenny yan. God will make a way pala. Mali. Oh, God will make a way when there seems to be no way. Umaganta siya ng gano'n, tapos bilang, yan na yung Banateros. Magandang gabi mga Banateros. Congratulations nga pala sa inyo. Congratulations nga pala sa show nyo dyan sa SM na yung mga hinayupa kayo. Takin mo, wala naman kayong mga silbi sa buhay. Nagkaroon pa kayo ng show, mga loko-loko kayo. Binabaratan nyo lang naman yung mga loko-loko sa gobyerno. Nagkaroon pa kayo ng show, mga hayop kayo. Mantakin mo yung mga taga-ABS-CBN, uugod-ugod na, nasa pa rin, field reporter pa rin, kayong tatlo, naging broadcaster kayong mga hinayupa kayo. Okay, kaya yun, sige na, panoorin na natin to. Ang dahil mo sinasabi, Boss Dada, 2 oras ka nang hindi humihinto magsalita. Nag-live ka pa kanina, nag-live ka pa kahapon. 2 beses, 4 na beses ka mag-live sa isang araw, hindi ka pa rin nauubusan. First time mo nakarating dito, Mayor Baste, sa pabahay ni Tatay dito. Narinig kahapon. First time mo nakarating dito? Kaya kaibigan ko kasi nagtanong eh. First time mo nakarating dito? Ayaw ko na sagutin. Ikot-ikot din. Naiyak yung mga tao, Mayor. Pasalamat kay Tatay. Grabe, pasalamat kay Digong dahil sa Yung mga binigyan ng pagkain ni Mayor Baste Duterte. Itong mga kabataan na nakatara dito sa North Hill Arbor Village. Yup ka, MJ! MJ Mondiar, ikaw pala yan! O, si MJ pala nagtanong nun. Ito po yung mga ito yung mga pabahay.
Nangya, MJ Mondiara, yari ka sa akin. Bibigyan pa naman kita ng t-shirt. T-shirt na ripside. Sa itong barangay dito sa Tacloban. At ito po ay mga housing beneficiaries ni former President Duterte. Ito mga kabataan, no? Bigyan po ng burger. Ayon kay Mayor Baste, ito sana yung mga pagkain ay i-distribute dun sa rally. Pero hindi nga natuloy. Kaya yung mga pagkain ay dito na lang muna binigay sa mga kabataan. Dito kami sa covered court. Antakin mo, no? Si PRD nagbigay ng mga pabahay. Hindi pa naging bayani. Tapos si Morales naging ng bayani. Palakpakan. Tama ba eh? Bal na walang malay. Tama yan. Lugi. Lugi si PRD. Ang dami nagawa sa Pilipinas, hindi mo tinawag na bayani. Pucha, makukulong pa sa ICC. Samantalang ito si Morales, isang beses lang nakulong, isang araw, 3 araw lang yata nakulong sa Senate, aircon pa. Pucha, naging bayani bigla, ibang klase. Palakpakan natin, bihirang nangyayari yan, ha.